Good morning po mga kababayan! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao! At ganun na rin sa ating mga kababayan worldwide, Happy New Year po sa lahat. Alright. So mga kababayan, gusto ko pong bigyan ng reaksyon ito pong message ni Vice President Sara Duterte noong pong Rizal Day. Yan, December 30th. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat. Sa aking po mga subscribers and followers, marami pong salamat sa panunood. Ito na po mga kababayan na BP Sara on Rizal Day, stand by what is right. Yan. Basahin po natin. Vice President Sara Duterte joined Filipinos to honor Jose Rizal by standing by what is right and have a collective effort towards a fair and free Philippines. In her Rizal Day message, Duterte urged the nation to remember the national hero's bravery amid the persecution. Ngayong araw, sa paggunitan natin sa buhay ni Jose Rizal, alalahanin natin ang kanyang katapangan sa harap ng pang-aapi. The Vice President further said that the martyrdom of Rizal reminds the nation that even in the darkest times, truth and justice will prevail. Ang napakatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. The profound suffering he went through reminds us that even in the darkest times, truth and justice can prevail, she said. She told the citizenry to honor Rizal through upholding the truth and help in achieving a just and free Philippines. Parangalan natin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paninindigan para sa tama at kolektibong pagsusumikap tungo sa mas makatarungan, pantay at tunay na malayang Pilipinas. So yan po ang mensahe ng ating Vice Presidente noong pong Rizal Day. Yan. Stand by what is right. Yan po mga kababayan. Tumindig po tayo kung saan ang tama. Pero nakikita natin mga kababayan nang nagsasabi nito ay hindi po magandang halimbawa sapagkat hindi niya po tinitindigan ang tama, kung ano ang tama para sa mga Pilipino, kung ano ang tama para sa bayan. Mga kababayan, these are just merely circus of words, mga kababayan. Pero sa gawa, hindi po natin yan nakikita sa ating Vice Presidente. Napakadali pong gumawa ng mga speeches, ng mga messages. Pero ang kanya pong mensahe ay hindi po konektado sa puso at gawa. Mga kababayan, ito po ay hanggang salita lang. Balikan po natin ang pagpanig niya kay Pastor Kibuloy. Alam po natin na pinaghahanap noon ng batas ng mga pulis si Pastor Kibuloy. Meron pong warrant of arrest. Pero ano pong ginawa ng Vice Presidente? Pinoprotektahan, pinapanigan pa niya ang alleged rapist na pastor. Pastor na patong-patong po ang mga kaso sa kanya. Tama po ba yun? Hindi. Yan ay hindi pagpanig o pagtindig sa tama. Si Pastor Kibuloy ay
Marami pong mga kasong kinahaharap even in the States. At itong si BP Sara nga po, ay imbis na hindi niya po kukonsintihin, hindi po kinonsinti niya. Actually, she was trying to protect the pastor of KOJC, mga kababayan. Ang kanyang pagpipigil o kanyang pagpigil sa mga OVP at DepEd staff na dumalo sa mga hearings, mga kababayan. Yan po ba ay tama? Well, ang nais lamang po nila ay malaman ang katotohanan. Kaya po they were inviting these people, the staff of the OVP and DepEd. Pero nung una, nagsisitakbuhan po sila. Ayaw po nilang umattend. Mukhang nasabihan, mga kababayan. Yan po ba ay pagtindig sa tama? Tama po bang gawain ito? Mga kababayan, hindi. Hindi po yan tama. Bilang head ng OVP, head ng DepEd, dapat siya pa mismo dapat ang mag-encourage sa kanyang mga tao para umattend, para linisin ang kanilang pangalan o sabihin ang katotohanan. Ganun lang po kadali. Pero pinahirapan pa po nila ang mga miyembro ng lower house, mga kababayan. Hindi po yan pagtindig sa tama. Ang walang imik na Vice President sa pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea, mga kababayan. Pagtindig po ba ito sa tama? Wala po siyang sinasabi, wala mga komento. Kahit lang man sana statement manggagaling po sa ating Vice President condemning yung mga pang-aabuso na ginawa ng mga Chino. Wala sa West Philippine Sea. Wala po, mga kababayan. Ito po ba'y pagtindig sa tama? Hindi, mga kababayan. Ito pa nga po ay pagpapakita ng katrayduran sa Pilipinas, sa bayan. Ang kanyang walang pagtutol, sa massive killings sa EJK ng kanyang tatay. Ito po ba ay pagtindig sa tama? Wala po siyang ginawa. Hinayaan po nila na marami po sa ating mga kababayan ang malagas dito po sa EJK na to, peking giyera kontra droga, mga kababayan. Wala po siyang ginawa dyan. Pagtindig ba yan sa tama? Mali. Hindi po yan pagtindig sa tama. Pagtindig sa mali. Ang daming mga kababayan na napaslang sa peking giyera kontra sa droga ng kanyang ama. Pero hindi po siya tumindig dyan para tutulan, ipatigil ang peking giyera na to kontra droga. Ang hindi pagrespeto sa mababang kapulungan, sa Quadcom, sa hearing sa good government, ito po ba ay pagtindig sa tama? Hindi, mga kababayan. Hindi po ito pagtindig sa tama. Marami na pong mga occasions na nakitaan po natin na ang ating Vice President na siya po ay walang pagrespeto sa Kongreso, mga kababayan. Kaya mahirap pong paniwalaan ang kanyang mensahe, mga kababayan. Meron po tayo isang leader na magaling magbigay ng messages, magagandang talumpati, pero hindi po natin kita yan, wala sa gawa, mga kababayan. Hindi po ito nakakonekta sa gawa. Wala po sa puso, hindi galing sa puso. Ito po ay hanggang sa bibig lang. Ginawa ng kung sino mang magaling staff, gumawa ng magandang talumpati. Napakaganda po ng mensahe. Pero it's just, a circus of words. It's empty, mga kababayan. Wala pong laman.
mahirap po na paniwalaan ang mga ganitong klase ng mensahe. Hindi po sa buhay ang pinagsasabi ng ating mga leaders. Marami po sa kanila. Hanggang salita lang. Pero sa totoong buhay at sa gawa, wala. Yan po ang double standard na sinasabi po natin, mga kababayan. Kaya sa mensahe ng Vice President, siguradong sumakit po kung andyan po si Rizal at nakikinig sa kanya. Sigurado pong nakatakip ng tenga si Rizal sa kanyang mensahe sa publiko. Kung si Rizal po ay nabubuhay ngayon, sigurado pong magagalit yan. At baka tumayo at pagsasampalin ng ating Vice President. Dahil ang kanyang mensahe ay hindi po galing sa puso at wala sa gawa. Mga kababayan, ito lang po ang ating maikling reaction sa ngayon. Paki-subscribe po ang ating channel at paki-like and share na rin po sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan. Again, marami pong salamat. Sana po'y punong-puno na mga blessings ang taong 2025. Sana po'y maging maganda po para sa lahat ang taong 2025. At huwag po natin kalilimutan na bumoto po tayo ng tama sa Mayo para po sa ikabubuti, ikatatahimik ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming pong salamat.